Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay sa mga pogo nang hindi pa rin tumitigil ang operasyon sa kanilang mga nasasakupan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sa harap ng napipintong pagtigil operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na maging agresibo sa pagsupil sa operasyon ng POGO sa lugar na kanilang nasasakupan. Ayon sa Pangulo, dapat maging agresibo ang mga LGU sa pagbabantay sa kanilang mga komunidad. Hamon niya sa mga ito, huwag magbulag-bulagan at agarang magsuplong sa DILG sakaling mapag-alaman na may operasyon pa rin ng POGO sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng DILG na tatalima sila sa direktiba ng Pangulo lalo't hindi nahihintayin pa ang pagtatapos ng taon para tuldukan ang operasyon ng mga POGO para masigurong POGO-free na ang bansa sa susunod na taon. Gayunman, tutugisin daw ng law enforcement entity sa mga patagong mag-ooperate ng POGO. Gagawin nila ng pamahalaan ang lahat para gawing mahirap para sa mga pupuslit na POGO ang makapag-operate sa bansa. Madali naman daw itong matutukoy dahil sa magiging kahina-hinalang kilos at galaw ng mga individual sa isang lugar, kung saan magiging malaki ang papel ng LGUs sa pagsusumbong sa ganitong mga insidente. Kasunod yan, naging mahigpit ang direktiba ng Pangulo sa mga law enforcement at anti-corruption entities para paigtingin ang pagsawata sa mga POGO na magpapatuloy pa rin ang iligal na operasyon. Sinabi yan ng punong ehekutibo sa ikalawang Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Council sa Campo Crame. Dito inatasan ng Pangulo ang PAOK, PNP at CIDG na palakasin ang operasyon laban sa mga POGO na mananatiling operational sa kabila ng total ban. Kabilang din sa direktiba niya sa DILG na mangalap ng mahalagang impormasyon sa mga komunidad. Hanggang nitong November 29, aabot na sa 53,700 na lisensya ng offshore gaming ang nakansela. 18 IGL ang kusang nagpakansela ng kanilang lisensya, habang 27 IGL naman ang nasa proseso pa ng kanilang license revocation. Matatanda ang kabilang sa highlights ng ikatlong sona ng Pangulo ang anunsyo ng total ban ng POGO sa bansa simula December 31. Pero una nang iginiit ng PAGCOR na simula sa linggo, December 15, kanselado na ang lahat ng lisensya ng POGO sa Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.